leadership po siya. Alam po natin lahat yun. Di po ba? Sa pananungkulan niya bilang PNP chief, nag-surrender po ang mga drug addict at ang mga drug pushers. Ilan po sila? First time history ng Pilipinas, 1.2 million ang sumuko. Hindi po yan tinukha. Pusa silang sumuko dahil gusto nilang magbago. Dahil po yun. Okay ka, maraming salamat. Di rin ako makakomment ha kasi tatlong cellphone ko yung yun po nakilala ang Senator Bato. Ngayon, tatlong cellphone yung nakasalang. Si Sen Bato po ay meron na po yung siya isa magla-live ako sa ang GMC. batas na 51 na batas na kung saan siya naging author, co-author at principal sponsor. Sa principal sponsor po, meron po siyang 5 batas na kung saan siya ay nakipaglaban para ito magiging isang batas. Isa na po dyan ang ating RA 11.549 kung saan ito po yung tinatawag nating High Equality Act. Kung saan para po ito sa mga police, Bureau of Fire, Bucor, kung saan po binabahan po natin yung height ng ating mga sundan, mga pulis na makapasok po. Dahil po, hindi po hangal, hindi po hadlang ang pagiging maliit para po makapasok po tayo sa pagiging sa pulis, Bureau of Fire. Kundi yung puso po natin, yung pagsiservisyo. At naipasa na po yan. Kaya po yung 5-4 natin, 5-2 na ngayon sa lalaki. Sa babae naman, yung dating 5-2, pwede na po yung 5. So napakalaki na po ng chance ng lahat na pumasok at magservisyo sa ating gobyerno dahil po sa batas na ito. Eh katulad po mga pwede na pero wala na pa ako sa inyo. So yun po yung mga batas ni Senator Bato. At bukod po doon, tanungin niyo po ba ako personal bilang isang kapatid ni Senator Bato kung paano po siya nung maliliit pa kami. Personal yung mo rin si Sen Bato po talaga since maliliit pa kami siya talaga nag-aalaga sa amin. Nagluluto, naglalaba, naglalapakit. Alam mo po lahat, nakahirap lang po namin. Hindi na humingin sa inyo yan. Si Sen Bato po yung nag-aalaga talaga sa amin kasi yung parents namin, nagtatrabaho, yung nanay ko, nagtitinda ng isda, yung mother ko, tricycle driver. So siya po yung panganay, pangalawa sa panganay, pero siya yung tumayo bilang aming kuya talaga. Kaya yung relationship namin magkakapatid ay napaka-close po talaga dahil po doon. At meron din siyang masyado strict sa amin yan. Hindi pa siya naging military strict na po sa amin yan. Dahil noon, pinapakain niya kami magkakapatid. Pero yung pito kami, anas namin kasi yung hindi na pinapakain. Ang rules din sa amin, pag kumain kami, bawal kami magdala. Ibig sabihin, isang butil, isang palo. Isipin mo yun? Pag magkumakain kami, pag may kalat kami, gano'n mapapalain kami. So, syempre, bigay kami lahat kumain. So, doon pala ang disiplinarya ko siya. Tapos, ang isang rule niya doon, bakit siya gano'n ka-strict sa akin? Is because, dahil pag nagkalat kami, siya ang ilinis. O, di ba? Napaka-organize niya talaga nung pala ito. Ang brother namin is very organized yan, very disciplinarian din, at higit sa lahat ng pagmahal. Wala ko kami masakit yan. Kaya kami ngayon, ano man itong narating namin sa buhay, ito ay bigay ng Diyos. Never namin pinangarap ito, ngunit pinigay ito sa amin. Kaya kami magkakapatid na nandito para tulungan siya magsilbi. Pwede na mga talaga hindi kami magsasalita, pero galing sa puso namin ang ating servisyo. Dahil ako rin po mismo, galing ako sa gobyerno, galing ako sa SWD, kaya alam ko po ang hinahin ng bawat isa. Yan po yun. Ngayon, ang ito hiningi lang po namin sa inyo, Sen Bato, hiningi sa akin na kung pwede po, bumoto tayong lahat. Dahil po, sa pagboto natin ngayon, ito po ay karapatan natin at higit sa lahat, dito lang po ang pagkakataon na kung saan pagkaroon tayo ng equal footing sa ating lipunan. Kung yung isang milyonaryo po ay bumoto at kayo, pareho na ang boto natin. Kaya ito yung pagkakataon upang bumoto po tayong lahat. Huwag tayong
sa nangangailangan. Kaya ngayong eleksyon po, huwag natin kalimutan, December 15 sila po ang lahat ng Duterte. Please, iboto natin silang lahat. Kung nakikita natin sa survey, pasalamat rin tayo lahat na umaangat na Selvato, Bobo Etepo, at ang iba pa natin kandidato. Pero kung maaari sana, silang 10 po kailangan natin iboto para po ito sa ating pagbabago muli at higit sa lahat sa Bagong Pilipinas. Salamat po at maraming salamat sa inyo. Yun lang po. Okay. Maraming salamat po kay Ma'am Grace, no? So, ayun. Hindi mo masasabing kilala mo ang isang tao kung hindi mo siya personal na nakasama. Tama po ba? So, si Ma'am Grace, kilala niya si Senator De La Rosa, Senator Bato, syempre kasi kapatid niya. So, ayun nga, minsan meron tayong mga naririnig, minsan marami tayong nakikita sa social media. Part yan, no? Lalo na sa ating mga public servants, part yan ang buhay nila na intriga sila. Pero, mga kababayan, personal na makikilala mo isang tao kung nakasama mo talaga siya. At ikaw mismo ay makaka-testify, no? Anong klaseng tao talaga siya. So, kaya meron tayong panonoodin ng isa pang AVP ni Senator Bato. Sa 3 dekadang pagsiservisyo bilang sundalo at pulis, pinakanaging matunog ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa bilang dating PNP chief sa ilalim ng Administrasyong Duterte dahil sa kanyang naging papel sa kampanya kontra illegal na droga. Ngunit nang palarin sa kanyang senatorial bid noong 2019, nagbukas ang mas malaking oportunidad para siya ay magkaroon ng pagkakataong magsulot ng mga batas para sa sektor na kanyang pinamimilangan. Naging bahagi rin siya ng tagumpay ng ilan pang makapunang panukala para sa iba pang mahalagang sektor ng ating lipunan. Kabilang na dyan ang education, public services, defense, agriculture, civil service, labor, health, migrant workers, Philippine Maritime and Admiralty Zones, local government, justice and human rights, foreign relations, trade, commerce and entrepreneurship, energy, women and children, youth, public information and mass media, cultural, public works, finance, electoral, at cooperatives. Marami nang nagawa at marami pang gagawin para sa kabutihan natin lahat. Kaya kailangan pa natin ng isang bato sa Senado. Bato na hindi matitipag at wala kasing tibay ang dedikasyong siguraduhin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Dahil sagot na tayo, itagay sa bato. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Senator Bato de la Rosa, numero 22 sa iyong baluta. Ako po ay nakikiusap sa inyo na sana po ay iboto natin ng diretso o vote straight, PDP laban. Sana po huwag niyong kalimutan
ang lahat ng miyembro ng PDP Laban ng sana po kami po'y manalo para kami lahat ay makakontribute para sa kabubuti at ikatitino ng Pilipinas, ng sambayan ng Pilipinas. Ako po'y nakikiusap sa inyo na sana po tayong lahat ay mag-vote straight, Team PDP Laban. Ang aking pong mga kasama sa partido ay numero 10, Atty. Jimmy Bundok, numero 28, Senator Bongo, numero 30, Atty. JB Inno, numero 34, Atty. Raul Lambino, numero 38, Congressman Atty. Dante Marcolita, numero 53, Pastor Apollo Kibuloy, numero 56, Atty. Vic Rodriguez, numero 58, si Philip Salvador. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng buong may kapal at dagdag kung isa pang kahilingan sa inyo, ay sana po magdasal tayo palagi para sa mabilisang pag-uwi ng ating pinakamamahal na Tatay Digong dito sa ating bansa. Huwag po natin kalimutan magdasal. Kasala rin po siya ay bigyan ng magandang kalusugan upang kanyang malagpasan ang kanyang mga kinakaharap na mga pagsubok ngayon sa kanyang buhay. Maraming salamat po. God bless us all. Okay, maraming salamat. So ayan po, huwag mo natin kalimutan, no?